Update po ako sa nakikita po ng tarot sa ating gobyerno. Pakita mo po sa akin. Ito po ay ang ating gobyerno ngayon. Ano daw po, ang dami po nagre-request, Madam, anong mangyayari? Ano nakikita mo? Ito na po, atin na pong babasahin. Pakita mo sa akin ang gobyernong ginagalawan ng Pilipinas. Lahat, pati ang mga tao at kung ano ang sitwasyon. Isang tao na ngayon ay nai-involve sa DPWH. DPWH ba? Ang dami pera, ipinamigay, ipinamudmud, at alam naman natin po yan. Ito po ay isang tao na mabubuko ang lahat ng mga kasalbahihan at katiwalian kasama ng isang babae at isang lalaki. So it means na ang ating gobyerno ay magiging isang malaking pelikulang pasabog sarsuela na hindi po ako masaya ha, kasi pangit ho ito. Kaya lang, natatawa ko na para itong isang pelikulang sarsuela ng isang bansa kung saan mabubuko na po ang lahat ng mga tunay na may katiwalian, ma-expose po ang tunay na division ng pera saan napunta. At ito po ay magaganap at matutunghayan ng buong mundo ang isang katotohanan na tayo, kasi Pilipino po ako so tayo, parte ho ako ng gobyerno, na tayo ay naisahan, or tayo ay nakuhanan, or tayo ay nanakawan ng buong pagsisilbi ng taong ito sa kanyang posisyon. At ang taong ito po ay malapit na malapit sa presidente at sa asawa ng presidente. Ayan po. Ayan po yun po ang kayo na po ang bahalang magano kung sino yan. At ito, wag lang pong susuko ang buong mamamayan para alamin ang katotohanan, at marami pa po ang sisingaw na makakasira sa imahen ng nakaupo ngayong presidente, dahil ang imahen na ito ay sinisira ng isang tao na mabubuking po sa lahat ng katiwalian at paano ba yon? Pagkukurap ng pera ng taong bayan. Ito po, abangan nyo po ang isang sarsuela na bubungad sa buong mundo na ang Pilipinas ay mayaman, pero ang ating yaman ay wala sa ating kaban. Kung hindi nasa kaban ng 1, 2, 3, 4, 5 tao, ay 6, puro tao. 6 na tao. At kung ito po ay pipiliting alamin, magtatagumpay po ang mga tao na magkakaroon ng concern para trabahuhin na alamin. Ayan po. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang magagaling at magigiting na mapagmahal talaga sa bayan ang makakabuo ng isang malaking panukala na ito ay mabubuking po. Yan. Ituloy lang po. Ano ba yan? Pilipinas, bangon daw tayo. Pero, isang malaking pasabog po ang magaganap dahil marami po ang tutulong para
maisakatuparan na muling maibangon ang Pilipinas. Yun naman ang maganda, di ba? Kala ko puro pangit, nakakatakot naman. Sino ito? Nanganganib ang buhay, kinakailangang bantayan ng mamamayang Pilipino ang buhay ng isang lumalaban. Ito po'y abogado. So, ayan, may nagtatangka ng buhay ng isang abogado na gustong ilabas ang katotohanan. So, natatakot ako kasi baka po ito na nag-iisip dahil mabubuking nga siya or mabubuking kung ano pang ginawang mga kasalbahihan. Itong isang nagnanais na ilabas ang katotohanan ay dapat ingatan ng sanlibutan at ipagdasal upang hindi siya mapahamak. Kasi ito ay iisipan ng hindi maganda. Uy, maganda po ito. Nagigising na po nagigising po. Ito po yung pagkagising ng mga taong tulog. Nagigising na po ang mga taong tulog at nais nilang tumulong dito sa isang abogado na ito para itulak sa kamera o itulak ang isang batas na nagpapatupad, nakakalkalin ang lahat ng negatibo dito sa unang lalaki na nakita na malapit sa ating presidente at ating ginang presidente. Lahat may mga taong magigising para makalkal kung ano man yun, kung ano man yung irregularidad na nagawa ng lalaking iyon, at kung ano man ang paraan para mabunyag, ang dapat mabunyag. Yun po yung mabubunyag lahat. Kahit ano pong pilit pagtakpan nung lalaki na una, ito yung unang lalaki, nasaan na ba yun? Unang lalaki, ito, yung unang lalaki ng tarot kanina, kahit ano po ang gawain niya, wala na po siyang magagawa kung hindi harapin na lang niya ang batas. Dahil marami na ang maglalabasan at marami rin ang titistigo laban sa kanya. Ayan. Again, ito ay isang panawagan para sa isang may edad, o aminin na natin, ito ay panawagan upang maibalik ang ating dating presidenteng Duterte, yun, nabubulo na naman ako, sa Pilipinas. At sa ngayon po ay hindi siya nasa magandang sirkulo ng health kasi nga super tanda na ng ating presidente at kailangan na niyang maiuwi. May lalabas na mga testigo, may lalabas na mga tao na muling magbibigay ng kaligayahan sa mga pamilya ng ating dating presidente dahil sila ay maglalabas na ng katotohanan. Sila ay magbibigay na ng katotohanan, walang kasalanan ang dating presidenteng Duterte. Yan. Meron pa. Nako, ito ay isang parang sarsuela again. May mga kwento at may mga drama na lalabas upang mapagtakpan ang kaso ng pagkakalkal ng mga korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Nawa ay ito ay wag hayaan ng mga tao upang hindi mabaling doon ang atensyon. Manindigan daw, yan. Paninindigan na nakabaliktad ngayon ay kinakailangan ng harapin upang ang inang bayan, ito yung inang bayan, yung matanda, upang ang inang bayan ay hindi maubusan. At mangyayari na po yan. Ito po ang sinasabi ko noon, nagtarot ako. Huwag nyo nang pakialaman ang pamilyang Duterte dahil sila ay nasa linya ng sinasabi nating universal power.
At yung universal power na yon ay tutulungan ng katotohanan. Kasi sa katotohanan yun, makakalaya ang sambayan ng Pilipino upang muling makakuha tayo ng hustisya ng mamamayang Pilipino sa kagipitan. Ayan. Ibig sabihin, lalabas na kung nasaan po ang pera ng ating gobyerno. Kung saan napunta. At dire-diretso na po yan. Mabubuking na po yan. Kung sino-sino, saan napunta, anong mga sangay ng gobyerno. At kahit po ito ay ibaling nila sa iba pang mga kaso, hindi na po kasi universe na po ang gumalaw. At universe na po ang nagpasya na kinakailangan ng mabunyag ang katotohanan sa kagipitan ng Pilipinas. Yung double standard na pagdating sa corruption, allegations sa administration, tahimik sila, 'di ba? Hindi nila ina-actionan. Tapos itong isa or si Inday Sara, nahabol-habol nila lagi. Always and forever. Kababayan, pasensya na po, kailangan namin pag-usapan ng politika dahil hindi tumitigil ang administrasyon sa pang-aatake sa politika din. Pero hindi kayo nawawala sa isipan namin na ang mga pinagdadaanan nyo, lalo na yung mga naipit sa gyera, yung mga gutom, yung mga nag-iisip kung paano yung enrollment ng anak nila sa susunod na school year, yung mga walang trabaho at walang oportunidad para sa negosyo at lahat ng mga iba pang problema ng mamamayan. Lagi ang Office of the Vice President handa na tumulong sa maliit na paraan namin at sa maliit na opisina namin. Handa kami na tumulong, ipaalam niyo lang sa amin paano kami makatulong sa inyo.